Ngayong araw mga kagwa, dito na naman tayo sa Apadit. Ano gagawin mo dyan? Binisita ko ngayon sa sasakyan natin mga kagwa kung okay na ba. Kaya pagdating ko dito mga kagwa, tinignan ko sa pwesto niya pero wala na pala, nilabas na pala nila kasi okay na yung pintura. Isa rin sa dahilan mga kagwa kaya pumunta ako dito kasi dinala ko na yung rail rope na in-order natin. Kasi papakabit na rin natin mga kagwa para isahan na lang. Tapos maya maya mga kagwa, niyaya ko ng ninong ko na samahan ko daw muna siya. Bali hatid daw muna namin yung printer na nasira. Pero pagdating namin dito mga kagwa, iniwan niya lang ako dito sa sasakyan. Para daw sakaling paalisin yung sasakyan dito mga kagwa, may mga maneho. Nakiperada lang kasi kami dito sa isang store. Baka daw kasi magalit yung may-ari mga kagwa, kaya sabi niya diyan ka na lang para kung sakaling paalisin man tayo, ipat mo na lang yung sasakyan. Kaya mas pinili ko na lang magtambay dito sa loob ng sasakyan mga kagwa. Tapos maya maya mga kagwa, dumaan na kagad kami sa isang kaibigan niya. Tapos tiyempo pa mga kagwa, may tumatawag sa akin, matitingin doon Montero. Kaya ayun mga kagwa, kinuha na kagad namin sa paradahan para mapalinisan namin. Tapos pagdating ko doon sa car wash mga kagwa, nagmerenda lang ako kasi hindi pa ako nananghalian yan. Bali hindi naman ako gutom kasi kanina mga kagwa nung pananghalian pa, pero ngayon na 4 PM na to mga kagwa, medyo nagutom na ako. Tapos habang nagpapa-car wash nga ako dito mga kagwa, naririnig ko nag-uusap yung mga tao dito, mga Bisaya pala sila, pero hindi ako nagpalata na Bisaya ako. Nung napansin ko patapos na sila maglinis mga kagwa, nilapitan ko rin sila at nagsalita ako ng Bisaya. Kaya medyo nabigla nga sila kasi nabigla ako nagbisaya. Kasi kanina pagdating ko ay puro Tagalog lang sinasabi ko. Medyo natagalan nga rin ako umalis ng mga kagwa kasi naghanap pa kami ng buyer, may buyer daw sila sabi. Kaya nagantay-antay rin ako kahit mga ilang minuto ng mga kagwa kaso hindi naman dumating. Nag-iwan na lang ako ng cellphone number mga kagwa, kung sakaling darating man tawagan na lang nila ako. Tapos ito mga kagwa, on the way na ako niyan sa San Simon LTO, dito na lang kami magkikita ng titingin. Galing pa nga ng Tarlac yung titingin mga kagwa, dito na lang kami sa LTO kasi i-verify niya daw. Sabi ko mas okay naman kung doon para at least bago ka aalis kung kukunin mo okay na lahat yung papel. Ayun, pagkapasok ko dyan mga kagwa, kumuha na rin ako ng kape na malamig kasi kanina nagmalamig tayo na ako. Kailangan malamig rin mga kagwa para bagay-bagay lang ba. Mga 20 minutes rin ako naghihintay dyan sa 7-Eleven mga kagwa. Habang umiinom nga ako dyan mga kagwa, may nakita akong poster sa harap ko mismo. Nagtaka ako mga kagwa na meron na palang ramen dito sa 7-Eleven. Alam niyo naman na mahilig kami ni Guada sa ramen. Kaya nung pagkabasa ko niyan mga kagwa, muntik pa nga ako na pa-order kasi gusto kong tikman. Mabuti na lang at naalala ko mga kagwa na meron pala tayong kamit up dito. Baka kasi darating sila mga kagwa na kumakain tayo, nasasayangan lang tayo sa init. Kaya na pagkatapos kong uminom ng kape mga kagwa, lumabas na muna ako at tumawid papuntang LTO. Bali hinanap ko nga muna yung mga kakilala ko dito sa LTO mga kagwa na baka sakali darating yung bibili mga kagwa, matitingin sa atin. So ayan na ngayon titingin mga kagwa. Bali mag-ama nga silang dalawa mga kagwa. Kaya nung sinabi ni kuya mga kagwa na test drive nila, tinawagan ko ulit yung kakilala ko para magbabantay sa kasama niya. So upon nagta-test drive mga kagwa, na-negotiate na kagad siya. So hindi na rin kami nagkasundo sa presyo. So ibig sabihin yan, hindi na pa rin nakuha. Ganun talaga yan mga kagwa, kailangan natin i-negotiate para hindi naman tayo malugi kung sakali. Kumbaga doon lang tayo sa win-win kami pareho. Tapos maya-maya niya mga kagwa, dumilim na at nagpa-order si Guadan ng chicken biryani kaya in-order ko ng dalawa. Pagkatapos ko umorder mga kagwa, umuwi na agad ako kasi nalubat na ako. Tapos pagkadating ko dito mga kagwa, dito pala sa Tijojo nagluluto ng ulam. Kaya yung chicken biryani mga kagwa, hindi pa natin makakain ngayon, baka bukas na to makain. Bali nagluto nga sa Tijojo ng chop suey mga kagwa, tapos may mga pasayan, ang dami pa. Kaya mapapalaban talaga tayo sa kain nito mga kagwa. Tapos tiyempo pa mga kagwa, gutom na gutom talaga ako ngayon. Kaya mabilis yung kain lang ito mga kagwa. Tapos pagkatapos namin kumain sa Tijojo pa rin nagugas kahit siya nagluto. Ang bait talaga ng bisita namin.